Ayan, good morning po mga kapatid. Welcome po sa Discipleship Ministry. Habang hinihintay natin si Pastor, batiin natin yung mga, mga chat dito sa chat box. Ano po? Si Ate Lorna, yan ang una sa linya. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Revi. Good morning po sa inyo dyan. Sister Nimpa Rivera, Ate Resbeb, Shelly Ruz Jacinto, Derek, si Brother Derek at Sister Kisa, si Sister Dang de la Cruz. Salamat pala kay Kuya Monching at Monching tuloy, Narsing Kalas at nag-send ng video ng mga bata dyan sa Kampugo. Ano. Kahapon naman kami ay galing sa Klaa. Nakita ko si Kuya Monching pero sandali lang at kami rin ay napadaan lang. At kami din ay umuwi nung hapon na ng mga kapatid at na-meet natin doon yung ating mga friendships. Yung mga matagal na hindi nakikita sa mga pastoran po. So ayan, maganda rin at makapunta sa ganun. Parang reunion na rin ano. Reunion ng mga old friends na hindi mo na nakikita nandun. So yan, pakinggan natin si Pastor mga kapatid. Sana si Pastor? Ito. Hello mga kapatid, magandang umaga po. Ngayon po ay December 3, araw po ng linggo. Ang ating pong pag-aaral ay napaka-eksakto sa ating pong praise program. Iyan ngayon, kaligayahan sa paglilingkod sa ating kapitan. Yan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming kapitan, kaligayahan po namin na maglingkod sa inyo. Kaya sa mga oras na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Hindi po nawa kaming gabayan, O Diyos, at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo upang lahat ng aming pong mapag-aaralan ay aming pong may apply sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sa umaga na ito, kaligayahan sa paglilingkod sa ating kapitan. Ang ating key text ay sa 1 Timothy 6 verse 12. Sabi dito, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Matindi. So dito po no, nakita ko kasi may mga may relihiyon ng mga saksi, di ba? Saksi ni Jehovah. Sabi dito, ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ibig sabihin eh, maghayag ka. Hindi, mga kapatid. Ang pinaka sinasabi dito, yung pong pakikipaglaban ng mabuti sa pananampalataya. Na paano makipaglaban sa pananampalataya? Panghawakan ang buhay na walang hanggan, na dito tayo itinawag. Panghawakan yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin nananampalatayang mahigpit sa ating pong Panginoong Diyos. At papaano po nakikipaglaban pa sa pananampalataya? Bukod sa pinanghawakan ng buhay na walang hanggan na nananampalataya kay Jesus, ipinapahayag po ang mabuting balita. Sabi po sa tatanggap tayo ng kapangyarihan sa masigasig at determinadong paggawa bilang mga tapat na sundalo na sumusunod sa utos ng kapitan ng ating kaligtasan, mayroong tunay na kasiyahang hindi makikita sa ibang trabaho. Ang kapayapaan ni Kristo ay mapapasa puso ng mga tapat na sundalo. So dito po mga kapatid, kung tapat tayong sundalo ng ating Panginoon, ano daw ang mapapa sa atin? Ang kapayapaan ng ating pong Panginoon. Yan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kung tayo ay tapat, sumusunod sa ating pong kapitan, kapitan ng ating kaligtasan, walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi lamang po sumusunod, hindi lamang po tapat, kundi masaya pang naglilingkod. Ang masayang paglilingkod, mga kapatid, no, ay nagbubunga ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi pa dito, naalala ko niyan, kapag ka ikaw ay talaga nakafocus kay Jesus, naalala ko kagabi, yung kinuwento ni Sister Connie, na yung kanya yung mga Bible students natin na nakikinig doon sa diyan sa Likab, eh nanakawan po ng rice cooker. Nung nakawan ng rice cooker ay hindi na sila nagmura.
at napigilan daw nila ang kanilang sarili dahil sila'y nagsisimba, umaating doon sa evangelism po natin. Ano, grabe. Kapag ikaw'y naka kay Kristo, kapayapa ang isip mo kahit nanakaw ka ng rice cooker ay, sige, okay lang, kunin mo yan. Hindi, tawag dito, hindi sila nagmura o hindi sila talagang galit na galit, hindi. Siyempre nanghinayang din, pero yung dating ugali nila na talagang abot kabilang barangay yung pagmumura dahil talagang nanakawan sila. Ngayon hindi na. Dahil nga naalala nilang sila pala'y nagsisimba. Ano? Ba't talaga matindi, no? Sabi pa dito, may kapahingahan ng kaluluwa sa pagsusuot ng pamatok ni Kristo. Yan. Ano ba yung pamatok ni Kristo? Sa pag-aangat ng mga pasanin ni Kristo. Parang na magkasalungat na sabing walang kapahingahan sa kaluluwa maliban doon sa matatagpuan sa pagpatuloy at matapat na naglilingkod. Ito pala alam niyo pagod na pagod sa paglilingkod Si Mrs. sabi niya, ay tumigil ka na nga muna, magpahinga ka lang muna at pagod ka na. Yung pala, ang kapahingahan, tunay na kapahingahan ay yung paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga naman, di ba? Magko-crusade ka na lang at pupunta ka na lang sa crusade. At meron pang may tatawag na mag-aano hindi mo po pwede matanggihan dahil nga mamamatay na. Ano? Yun na yung pinakamahalagang saglit sa buhay na maipanalangin. Di ba? No, hindi mo po pwedeng matanggihan bilang isang lingkod ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin na, ay, kagagaling ko lang doon at ako magkukusay pa, tsaka na muna, ipagpaliban na muna yung kamatayan, kapatid. Walang ganun mga kapatid. Tuloy-tuloy, yun ang kasiyahan natin sa paglilingkod. At sabi naman dito, kapahingahan yun sa Panginoon. Ang pamatok ng Panginoon ay magaan. Yung palang pamatok ng Panginoon, yung pasanin ng Panginoon, yung paglilingkod, yung gawain ng pagliligtas. Yan po yung pasanin ng ating Panginoon. At ito po ay kapahingahan. Yan. Hindi kapahingahan na Sabat. Ibig sabihin kapayapaan. Katulad ng nabanggit na una, yung kapahingahan, yung kapayapaan sa buhay. Yung kaligayahan. Yan, kaligayahan. Iba pa yung pangingili ng araw ng Sabat. Baka kasi sabihin nila, ayun na yung kapahingahan, yun na yung pangingili ng araw ng Sabat. Iba po yun mga kapatid. Iba yung binabanggit natin dito. Yung ibinabanggit dito na ibig sabihin ng kapahingahan dito, yung kapayapaan at kaligayahang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yan yung context niya. Sabi pa dyan, ngunit, may ngunit totoo ito. Sabi dito, dumarating ang kaligayahan sa handang kalooban. Yan. Masunuring paglilingkod. Kung saan ang lahat ng kapangyarihan ng ating pagkatao ay kumikilos sa masaya, malusog at nagkakaisang kilos sa pagsunod sa utos ng kapitan. Yan. Napakaganda ng sinasabi po dito mga kapatid ko, no? Na ang kaligayahan sa handang kalooban, no? Kapag kahanda ka, handa ang iyong kalooban, masunurin ka naglilingkod. Ang sabi po dito yung pong kapangyarihan ng ating pagkatao. Nagiging healthy yung paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Nagiging healthy yung pagsunod natin sa Panginoong Diyos. Kailan ba hindi nagiging healthy yung pagsunod natin sa Panginoong Diyos? Kapag hindi tayo masaya. Diba? Alam mo yun, yung bata na sumusunod nga sa'yo bilang isang magulang pero nagdadabog. So, hindi healthy yung kanyang pagsunod. Diba? Naranasan ko yan, hindi maging healthy yung pagsunod ko, nagdadabog ako. Ako na naman yung maghuhugas, ako na naman yung ganito, ganyan. Bakit hindi na lang sila muna yung, apat kasi kami magkakapatid, bakit hindi sila yung utusan? Ako lang lagi. Ay nila sumunod. Hindi healthy yung pagsunod ko. Sumusunod nga ako, nagmumurmur. Yun po yun, malusog at masaya na paglilingkod sa Panginoong Diyos, ang napakaganda. No, sumusunod ka na maluwag sa iyong puso. Hindi yung sumusunod ka, may murmuring. Panginoon, hindi mo naman ako dinidinig yung panalangin ko. Gawa ako ng gawa dito. Lingkod ako ng lingkod. Yung panalangin ko, di mo naman sinusunod. Pag bumurmur na paglilingkod yun, mga kapatid, hindi healthy na pagsunod. Sabi pa dito, ang higit na pagiging responsable
ng tungkuling ipinagagawa sa isang sundalo, ang kaluluwa ay higit na nagbubunyi sa pag-ibig at pagsang-ayon ng tagapagligtas. Nakikilala ng kaluluwa ang kalayaan sa pagsasagawa ng pinakamabigat at nakakapagod na mga tungkulin. Yan po mga kapatid ko, no? Tayo bilang isang mga sundalo ng ating Panginoon, kahit na pinakamabigat at nakakapagod na tungkulin, wala yan, hindi tatalab yan. Bakit? Ang nangingibabaw sa puso natin ay yung pag-ibig at yung pong paglilingkod sa ating pong tagapagligtas, no? Dahil tayo ay masayang naglilingkod. Kahit kapag ikaw pala ay masayang naglilingkod, kahit pagod ka na, kahit na hirap ka na, walang problema yan. Bakit? Masaya ka naglilingkod sa Panginoon eh. Pero subukan mong malungkot ka naglilingkod, malungkot kang sumusunod, mahirap gawin ang isang bagay. Kapag malungkot ka, naglilingkod ka, malungkot kang gumagawa ka, napakahirap at napakatagal. Pero kung masaya kang naglilingkod, kahit mahaba at nakakapagod, tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Masaya kang naglilingkod, di ba? Baliwala sa ilan yan. Sabi diyan, ngunit ang paggawa ng tungkuling ito ng sundalo ay nangangahulugang trabaho. Talaga naman din talaga. Pero paglilingkod, hindi ito trabahong lagi nating pipiliin. Kailangan harapin ng mga sundalo ni Jesus ang panlabas na sagabal, kahirapan at mga pagsubok. That is the reality mga kapatid, no? Yung kahirapan at mga pagsubok na sagabal sa ating paglilingkod, kailangan talaga natin face to face. Yan. I-face to face at talagang malagpasan natin sa tulong ng Panginoon. Sabi pa diyan, laging may patuloy na pakikipagdigmaan, dapat panatilihin laban sa mga masasama at mga kinahihiligang ng ating natural na mga puso. Hindi tayo dapat mamulot o mamili ng trabahong pinakamagaan sa atin sapagkat mga sundalo tayo ni Kristo na sa ilalim ng kanyang pagdisiplina at hindi natin dapat pag-aralan ang sarili nating kasiyahan. So dito po mga kapatid ko, no, yung word na disiplina. Bilang isang mga sundalo ng Panginoon, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang isang tapat at masaya naglilingkod, lagi nating isipin na mayroong digmaan na pwede tayong matalo kung wala tayo sa ating Panginoon. Kaya disiplina ang kinakailangan. Disiplina. Ano ba yung nakakapaloob sa word na disiplina? Ang nakakarating sa akin diyan pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at pagbabahagi ng mabuting balita. Yan yung disiplina. Kapag wala tayo niyang disiplina yan, mga kapatid, no, sa pakipaglaban sa mundong ito ng spiritual battle at mga kinakaharap nating pagsubok, madali tayo mababagbag, no? Madali tayo matatalo bilang isang sundalo ng Panginoon. Kinakailangan, no, yung disiplina sa ating pong buhay. Dapat tayo makipaglaban, sabi dito. Dapat tayo makipaglaban sa digmaan ng Panginoon na may pagka-Ginoo. May mga kalaban tayong sasakupin na makukuha ng ating pangunguna sa lahat nating kapangyarihan. Dapat mamatay ang pansariling kalooban. Ayan. Si Kristo lamang ang tanging dapat sundin. Ayan po yung mga sinasabi dito. Dapat matuto ang mga sundalo sa kawan ni Kristo na harapin ang kahirapan, tanggihan ng sarili, pasanin ng krus, at sumunod kung saan itinuturo ng Kapitan Andak. So dito po mga kapatid ko, no, very basic na yung pong isa sa mga word, isa sa mga disiplina rin na kinakailangan, yung tanggihan ang pansariling kalooban. Kasi nga naman, kapag yung pansariling kalooban pa rin natin yung nasusunod, mababaliwala lang yung utos ng Panginoong Diyos. Mababaliwala lang yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos kapag may pansarili kang sinusunod. May nasa isip kang gusto mong gawin. Sa mga church planter o sa mga pagpapastor, mga kapatid, kadalasang nag-quit ang isang pastor o isang church planter kung meron siyang sariling agenda. Ibig sabihin, may sarili siyang kalooban na naglilingkod pero nagmumurmur, dapat doon ako na-assign.
dapat dito ako, dapat lipat ako dun sa lugar na gusto ko, ayoko dito eh. Pero kung masayang naglilingkod, abay, kahit saan ka sabihin na, doon ka sa ano, sige ho, okay, di ba? At talagang maglilingkod ka sa Panginoon. Pero kung ayaw mo, ibalik mo po ako doon malapit sa amin. Ayan. Kami malayo kami sa aming tahanan. Pero ako gusto ko na rin malapit doon sa amin na maglingkod. Pero hindi ako yung nagmumurmur na, ay dapat doon ako eh. Yung nanghihinayang ba, ayaw bang bantulot bang gumawa? Sabi pa ng mga Ilocano, bantulot na gumawa. Kasi nga, may gustong lugar na doon siya ma-assign. Ang problema nun, kapag inassign ka sa gusto mo, tapos nagka-problema doon, bahala ka. Sabihin sa'yo ng ministerial, gusto mo dyan. Ngayon nagka-problema, ngayon, lalapit ka. So, kinakailangan talaga mawala yung pansariling kalooban at ang kalooban ng Panginoon ang mangyari. Maraming mga bagay na kailangan gawing mahirap sa likas ng tao at mahapdi sa laman at dugo. Ang gawain ito ng pagsupil sa sarili ay kinakailangan ang determinasyon at nagpapatuloy na pagsisikap. Yan. Mahirap supilin ang sarili. Mahirap tanggihan ang sarili. Yan ang totoo dyan. Number 1 palang kalaban natin, sarili natin. Mahirap labanan ang sarili. Pero kung meron tayong determinasyon at pagsisikap na sundin ng Panginoon, na ang Panginoon ang ating kapitan at hindi ang ating sariling kalayawan, hindi ang ating sariling pag-iisip, kundi ang Panginoon, abay madali yan. No? Kung masaya nga naglilingkod sa Panginoon. The youth's instructor, sabi dito, December 22, 1886, sa pakikipagbaka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, sa pagkuha ng mahalagang tagumpay, humahawak tayo sa walang hanggang. Yan. Napakaganda ng sinabi dito. No? Sa pagtatagumpay, mga kapatid, sa pananampalataya na ito, kaakibat sa pagtatagumpay sa pananampalataya, pagtanggi sa sarili, patuloy na paglilingkod, masayang paglilingkod, may kapayapaan, natalo ang kaaway, natalo ang sarili, kung nangahawak sa walang hanggang buhay. Walang iba kundi si Jesus Christ. No? Nangahawak sa ating Panginoon na nagbibigay buhay. Sabi dito, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga salitang ito at patuloy tayo maging masayang naglilingkod sa ating pong tagapagligtas. So ang inyo pong prayer request ay ating pong idadalangin yan. Papangunahan tayo muli ni Brother Melvin. Pero pakinggan po muna natin itong mga inihanda ng mga kapatid na isang awitin papuri sa ating pong Panginoon. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ayan, salamat sa Diyos na dakila. Ayan na po, napakagandang awit na po. Yan ay buhay na walang hanggan, ay pinagkaloob sa atin ang libre na po, kung ating tatanggapin. Sino? Ang ating dakilang kapitan, mga kapatid. Kaya salamat, Pastor, sa mensahe na papanahon ay tungkol sa ating pagmimisyon ano po. Kaya kaligayahan sa paglilingkod sa ating kapitan. Ako po ay nakaka-relate dito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sa aking 15 years na paglilibot sa buong mundo, ngayon ako ay naglilibot around the world na po, sa ibabaw ng tubig ng dagat. Ang aking boss ay walang iba kundi ang kapitan. Ako ay kanyang right hand and kanang kamay. Kaming dalawa yung magkatrabaho na po. So yung mga paperwork ay sa akin. Kanya akong pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. And ako nga yung kanyang kanang kamay. So masaya ako na nagtatrabaho sa kanya kasi pinagtitiwalaan niya ako. Lahat yan, pati pera. Pera ako nagpapasweldo sa mga tao. Ako na nagbibigay ng cash advance ng mga tao. Lahat. Ako nagkikip ng mga records, important documents ng tao, passport, licenses, certificates ng mga barko, ng lahat ng
ng certificates ng mga gamit sa barko. Akin lahat yan, mga kapatid. Pinagkakatiwala sa akin ng kapitan na masaya maglingkod sa kapitan kapag pinagtitiwalaan ka, ano po. Ganyan din naman tayo dito sa ating kristyanong pamumuhay. Masayang maglingkod, mga kapatid, dahil ang ating kapitan ay ating Panginoon Diyos. Nagtitiwalaan niya tayo, mga kapatid. Nagtitiwalaan niya tayo. Saan? Na ating ialok ang kaligtasan na kanyang ibinibigay sa mga taong hindi pa nakakaalam. So kung tayo ay masayang naglilingkod sa ating kapitan, sigurado tayo ay may buhay na walang hanggan, kagaya ng sinasabi sa awit, mga kapatid. So nawa ay na-bless tayo lahat sa napakagandang message na ito, kasama ng karugtong ng kanta. Tunay naman talaga na pag di tayo masaya sa ating paglilingkod, diba? Mag-isip-isip po tayo. Think twice, mga kapatid. Baka nasasayang lang yung ating paglilingkod. Think twice, mga kapatid. Kaya kung tayo ay hindi masaya, unti-unti natin pihitin yung ating manibela patungo sa tamang direksyon, mga kapatid. Patungo sa tamang direksyon. Kaya sana sa mga araw-araw na ating pakikinig ng devotional, kahit yung iba ay nauulit, nauulit, totoo naman na nauulit, hindi ko yan ipagkakaila sa inyo, pero tayo naman ay nakakalimutan natin. Kaya tama lang pinapaalala sa atin, ang gamot sa pagkalimot ay paalala. Kaya yan, tayo lahat ay pinapaalalahanan sa ating ipanalangin ng bawat isa na tayo ay maging masaya sa paglilingkod sa ating dakilang kapitan, ating dakilang kapitan, at tayo ay patuloy na mabaguhin ang ating karakter upang sa ganun, kung hindi tayo masaya, maging masaya tayo, upang sa ganun makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Isama natin sa panalangin yung isang Gaesian, Pride Gaesian, isang proud na GAES students na nakapasa sa board nursing. Siya na ngayon ay isa ng certified nurse, siya ay nurse na. Kagabi nagpost si Sister Kate Chantel Samano. Ayan, board passer na siya, isa na siyang licensed nurse, so registered nurse, RN. Ayan, pasalamat natin sa Panginoon ang kanyang simula ng kanyang mga pagtatagumpay at patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. At sabi ni Sister Nimpa Rivera, nagpapasalamat ng lubos ang pamilya ni Pichi sa answered prayer. Okay na si Nikki sa Amerika, si Pichi na lang ang pain niya sa kanya sa paa. Sige po, praise the Lord. Si Nikki, siya yung may COVID na nasa Amerika, siya ay okay na at patuloy pa rin nasasama yung kanyang patuloy na paglakas ng kanyang resistensya, kasi ang kalaban ng COVID ay resistensya talaga yan. Yan ang kanyang pinapahina. So kailangan ng resistensya at immune system ay maging malakas palagi. Let's pray po, mga kapatid, at sama natin yung ating mga prayer request. Siyempre hindi natin kakalimutan yan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito, sa pagbibigay niyo sa amin ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, at higit sa lahat, O Diyos, binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapakinig. Mapaalalahanan kami na kami dapat ay may kaligayahan sa aming mga puso sa paglilingkod po sa aming kapitan. Wala pong ibang kundi kayo na aming dakilang Diyos. Salamat sa mga lesson na ito na aming natutunan sa bawat umaga, tunay na nakakapagpihit na aming manibela patungo sa tamang direksyon. Hindi kami maliligaw sa aming biyahe patungo sa aming papupuntahan. Maraming salamat sa gabay at patnubay. Nawa kami, kundi man masaya sa aming paglilingkod sa mga panahon na ito, makita namin ang tamang liwanag na nagmumula po sa inyo upang kami maging masaya sa paglilingkod. At salamat sa pagtitiwala niyo po sa amin na kami ay maghatid ng mabuting pabalita sa mga taong di pa nakakaalam ng inyong ibinibigay na libreng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy na is namin sama sa panalangin, una-una ang pasalamat ni Nikki, ni Sister Nimpa Rivera at ni Sister Pichi para sa kanilang mahal na si Nikki, na siya ay okay na at maayos na ang kanyang kalagayan, nakaligtas siya sa COVID na virus, at patuloy pa rin namin na nilalapit siya
na patuloy na maging malakas ang kanyang immune system, kanyang resistensya. Pang sa ganun siya ay patuloy na makabalik sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay at makita niya palagi na kayo ang dakilang manggagamot. Maipagmalaki niya sa bawat tao na siya ay pinagaling ninyo sa tulong ng inyong mga doktor na humawak sa kanyang kaso. At gamit din sinasama sa panalangin si Sister Peachy na patuloy pa rin may pain sa kanyang katawan, partikular sa kanyang mga paa. Nawa siya ay patuloy na niyang palakasin, hipuin na yung pagpagaling na kamay. Siya po ay nagtitiwala po sa inyo na patuloy na kagalingan na nagagawat niyo sa amin pagkat kayo ang dakilang magagamot at siyang nagbibigay ng kagalingan hindi lamang ng pisikal na pangatawan, ganyan din ang pang-espiritual na kalakasan. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin ang pasasalamat ng mga Samano family para sa board passers ng mga nursing students kasama si Sister Kate Chantel Samano. Nawa siya ay patuloy niyong samahan sa kanyang bagong buhay na kanyang magiging bagong trabaho or makapatuloy sa kanyang trabaho at makapaglingkod bilang nurse at makapagpapagaling kasama ng doktor sa mga may sakit na nasa ministry ng health. Salamat po sa binigay niyo sa kanyang pagkakataon na ito. Nawa siya ay magliwanag sa iba pang mga nurse na patuloy din magtiwala po sa inyo. Sa ganun ay sila rin ay makatanggap ng reward na nagmumula po sa inyo, hindi lamang pang temporary dito sa lupa, bagaman mas importante ang reward na dyan sa langit na bayan. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng comfort para sa family ni Sister Corazon Mina sa kanyang pagpapahinga. Kasama na rin ang comfort para sa family ng tatay ni Brother Kevin. Sa patuloy na aming pinapanalangin na silang dalawa ay nagpahinga na sa kanilang paghihirap dito sa lupa. At alam namin na ang kagalingan na inyo ay pinangako sa kanila at sa amin ay inyong pagkakaloob sa darating na tamang oras sa muli ninyong pagbabalik. Kaya nagpapasalamat po kami sa pangako na yan, tulad na nagbibigay sa amin ng kagaanan ng aming kalooban, bagamat na masakit tanggapin sa una, ngunit ito ay aming lubos na naiintindihan. Patuloy na i-comfort ng family ng mga kapatid na ito na sila ay bigyan ng kanilang mga pangailangan, una-una pinansyal, oras, kapahingahan, sapagkat marami silang mga ginagawa sa mga panahon na ito, pag-aasikaso sa mga dumadalaw. At nawa ay patuloy na sila ay magtiwala pa rin naman sa inyo sa kabila ng kanilang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Maraming salamat po, Ama, at ramdam namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na uuwi ngayong araw sa pagtatapos ng praise program dyan sa Klaa. Ingatan po sila sa daan nila sa anumang kapahamakan, maging sila ay tatravel na malayo o malapit at sila ay makarating na ligtas sa kanilang uuwian, mga bahay tahanan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na nasa aming prayer list request. Unang-una si Baby Shania at gayon din ang pamilya ng mga masiklat, si Brother Rudy, Sister Kisses, Ate Milen, at ang kanilang buong pamilya, mga magkakapatid, mga apo, mga bata, sila Kit at sila Kate at iba pang mga kabataan na kasama nila, na patuloy sila maging matatag sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano na malayo sa anumang mga tukso sa sanlibutan. At sila ay patuloy na magtiwala rin po sa inyo. At ang pamilya ni Ate Milen ay patuloy na bang samahan sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay at patuloy na gabayan ang kanyang buong pamilya. Ngayon din aming sinasama sa panalangin ng ang parents ni Pastor sa Kainta na siya ay may karamdaman na papagaling, at Sister Wendy na nagpapagaling din, at Sister Erica sa kanyang pagdadalang tao, pagpupuntis, na siya ay maging malusog sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya din ng si Sister Jody sa nalalapit na kanyang panganak, patuloy nawa siyang ingatan at makapanganak siya ng maayos at malusog na baby na kasama nilang pupuri at sasamba sa inyo hanggang siya ay lumalaki.
Sa pagpapatuloy na ulit namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na naghihintay ng kanilang baby. Sina Brother James, Brother Kevin, sina Pastor Nelvin at iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Hindi na aming sinasama sa panalangin Sister Nessie Fernandez, ating Sibilia Irelia Borbon, Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio. Mga kapatiran na ito ay patuloy na nasa banig ng karamdaman na natitiwala at umaasa po sa inyo. Ipagkaloob sa kanila ang kagalingan at kalakasan sa bawat araw. Kaya din si Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti, Sister Lita, Sister Tayan Pichi, na pamangkin ni Sister Nimpa Rivera na sinabanggit namin ng una, si Kuya Bobby sa kanyang kalakasan, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Brother Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, pamilya ni Sister Rose Grace Encarnado, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco at Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si RC, si Ternena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, Ate Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito ay ang karamihan ay nalupa ang kalagayan, ang iba ay nagpapalakas at patuloy na nagpapagaling. Ngunit lahat ng mga ito kasama po namin na nananalangin ngayong oras na ito ay nagtitiwala po sa inyo, mga pangako na kayo ay pagagalingin kami sa aming karamdaman, hindi lamang pang physical, kundi pang spiritual din naman. Kaya nagpapasalamat po kami sa walang sawa na inyong pagtinig sa aming mga panalangin. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Lahat na ito ay aming inihiling at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.